Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan kahapon sa one-sided win ng Los Angeles Lakers laban sa Philadelphia 76ers ay gumawa ng adjustment si JJ Redick. Nilagay na nga niya sa bench D'Angelo Russell at pinasok ang mas mahaba at better defender Cam Reddish. Sa game na ito ay nagtala si D'Lo ng 18 points on 7 of 12 shooting sa field, one of his best games sa first 9 games ng Lakers ngayong season. Subalit hindi nga natin sasabihin na effective na ang ginawa ni Redick dahil 1 game pa lang nga ito at laban pa nga ito sa team na hawak ang worst record sa buong NBA ngayon. Isa pang adjustment ng Lakers ay si Max Christie ay basically 0 minutes na. Kung close game nga kahapon ay malamang hindi siya makakapaglaro. Ito nga ay matapos na mag-average ng 4 points on 36% shooting sa field sa loob ng average playing time of 16 minutes per game. Ngunit mabalik tayo kay D'Lo. Bago nga siya mapunta sa Lakers, inalis siya dati ng Lakers mismo dahil draft nga nila si Lonzo Ball dahil gusto nila ng legit point guard. Kahit sa Brooklyn Nets noon, sa Warriors at sa Minnesota Timberwolves, si D'Lo ay hindi isang pure point guard bagkus isang score first guard. Ibig sabihin ng first option niya nga ay ang pumuntos. Ganun pa man ay hindi ito ang kailangan sa kanya tuwing kasama niya sa LeBron at Anthony Davis. At kokonti lang nga ang guard na may lisensya na maging score first player tuwing kasama sa LeBron unless nasa level ka nga ni Kyrie Irving at Dwayne Wade. Ngayong nasa bench na siya ay lisensyado na si D'Lo gumawa ng puntos o maging ang number 1 option. Bago nga pumasok si D'Lo sa bench ng Lakers ay dead last sila sa bench points per game sa buong NBA. So definitely kailangan nila ng tagagawa ng puntos dito at perfect for the role nga siya mga kaibigan. Ayon kay D'Lo mismo ay wala na siyang ego simula nang patalsikin si Darvin Ham at gusto niya nga lang daw na manalo. Well, sa palagay ko nga ay ito na ang last chance ni D'Lo sa Lakers. Kapag hindi na pa din magawang mag-excel sa 6-man role, tiyak nga na trade ang bagsak niya dahil sa kanyang expiring contract, and the last thing na gustong mangyari ng Lakers ay ang masayang na naman ang taon na ito para sa soon-to-be 40-year-old LeBron James na naglalaro pa din at a very high level. Sa palagay nyo ba ay tama ang desisyon ni Coach JJ Redick na ilagay sa bench si D'Angelo Russell? Habang matapos ang isa na naman talo ay mainit ang ulo ng 2-time MVP Giannis Antetokounmpo sa post-game interview. May pinapalayas nga ito sa locker room. Hindi maliwanag kung player ba ito, coach o kaya naman media member. Ang Bucks ay bumagsak na sa record na 2 wins and 7 losses. Ayon kay Shams ng ESPN ay gumagawa na din ang Bucks ng mga tawag sa iba't ibang teams para sa trade, subalit wala nga daw itong magawa dahil sa limited trade assets nila. Naghahanap umano ito ng mga players sa tulad ni Danny Green na mga 3-and-D player. Hindi din nakakatulong sa Bucks na halos wala nga silang tradable picks at hinihintay pa din nila ang pagbabalik ni Chris Middleton. Ang next game nga ng Milwaukee Bucks ay laban pa nga sa Boston Celtics. So kapag patuloy ang talo ay patuloy din mga kaibigan na lalakas ang usapan tungkol sa mga trade dahil may rason nga sa mga talo na ito at magpapatuloy lang ito hanggat wala silang ginagawang pagbabago sa lineup o coaching staff. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?